Yo mga tol, Black Sheep Ghost Trip ng Helper at isang gabi na naman nakababalagan ng ating tutuklasin. Walang iba kundi dito sa Villa Epipania kung saan isa to sa mga top most haunted places dito sa ating bansa. At nandito kami ngayon ni partner para tuklasin kung ano nga bang mga kababalagan na pwede nating madatnan o makita sa ating pagpasok. So ako yung nauna sa eksplorasyon na to mga tol. At bago ko simulan, magpapasalamat ako sa mga tumulong o nagbigay ng tulong para matuloy itong eksplorasyon na to. Maraming salamat po. Lagi po kayong mag-ingat at sana wag po kayong magsawang tumulong sa amin ng aking partner. Muli, Black Sheep Ghost Trip ng Helper na nanatiling totoo sa inyo sa bawat eksplorasyon simula umpisa. Tara, palag na to. Di naiiba ang isang lumang bahay sa Santa Rita, Pampanga na sinasabing may makulay na kasaysayan. Ito ang Villa Epifania. Si Black Sheep Ghost Trip palaga ng tol. Sa oras at tumapak to, walang atrasan na tol. Pasok. Magandang gabi po sa inyo lahat dito. Yung mga tol, bali dito ako nag-start. Dito tayo pumasok sa likod. At alamin natin kung ano nga bang kababalagan na pwede natin malaman o madatnan o maramdaman habang tayo nag-iikot. So mga tol, tara. Ito may CR sila dito. Yung CR nila. Yan. Ito, may CR din dito. Yan. At ito, may salamin sila dito sa lababo. So ito yung papasukin natin para mapasok natin yung pinakaloob. Pasok! Oh, okay. Bale ito mga tol, pare ito yung kitchen nila dito. Yan. May lamisa dito. At nakita natin yung laboratory talaga dati pa. Napakaganda. At na-present nila yung gantong gamit dito. Napakaganda mga tol. Talagang nandun pa yung original na materials. So mayroon din ditong pintuan para talusan siya. Dalawa yung pintuan. Mayroon dito. Mayroon dito. Yan. Yan. Nandito pa yung ibang mga gamit ng may-ari. Yan. Napakaganda mga tol. Napakaganda nito. Na-explore natin yan. Papasok! Wow! Napakaganda mga tol. Yun lang talaga yung meron ditong part na malambot na siya. Ayan. So ito yung sala mga tol. Ito yung sala niya. Yan. Maganda mga tol. Sa katagalan niya mga tol napapansin natin dito yung ibang parte na itong kisame bumagsak na dito sa baba. Yan. At nadaanan naman din natin yung mga tabla doon na bumigay na rin sa katagalan. 1932 mga tol. So napakatagal na talaga na itong struktura na to. Yan yung ilalim niya.
Yun, napakalambot lang talaga mga tol, kaya ingat-ingat lang tayo. Ingat-ingat lang tayo sa galaw natin. So magbubukas ako ng isang ilaw dito para habang ako'y nag-iikot sa ibang part itong bahay na to, meron tayong mata na may iwan. Ito yung lamesa mga tol. Itong lamesa na to kung may imagine natin noong isipin natin dito dati kumakain sabay-sabay yung puri niyang pamilya nitong bahay na to. So talagang nakita natin na malaking pamilya meron sila. Yung iba para sa mga bisita na kung nagpupunta dito. Napakalam na ng tol. Mga tol, may gadget akong dala dito, device para makatulong sa ating gagawing investigasyon. So meron akong EMF dito at meron din akong motion alarm. So pag may na-sense siyang nag-move sa paligid nito, tutunog siya. Tulad nito. Hindi man siya dumadampi. Pero pag may na-sense siya, tutunog siya. Yan. So, ikutin ko. Titignan natin kung saan yung part na makakadetect tayo ng sa ating EMF. Mga tol, bali sa eksplorasyon na to, ako yung naunang pumasok. At after ko naman si partner, Noriel ang susunod na papasok para explorein at investigahan itong area kung nasan tayo ngayon. Mga tol, ma-share ko nga pala sa inyo. Kanina nung nasa labas pa lang ako, o nasa labas pa lang kami ni partner, dito nakita ko dito yung anino ng bata siya. Hindi ko maano kung lalaki o babae, basta bata siya. Ito lang niya. Kita ko yung anino niya dito. Yan. Kaya nung tinanong ko si ate, yung caretaker na, ate may bata rin ba diyang paparamdam o yung kwento, ganun, meron daw. Yan. At sinabi nga nila na, ito, dito sa floor na to, kung masan tayo ngayon. Actually, ito mga tol, kung isipin nyo, lobby o ito yung first floor, hindi. Nasa second floor na tayo. Sabi nga niya natin, nung pinaka first floor daw talaga nalubog gawa nung sa lahat. So itong tinatayuan natin yan second floor na. At kung gumakit tayo sa taas third floor na. At doon natin nakikita yung master bedroom kung saan nandoon yung higaan nung mismong may-ari nitong bilya na to. Sila doon, mag-asawa. At papakita ko sa inyo mga tol, ito yung mga dati pa nila, ito yung larawan ng mag-asawa. Yan. Magandang gabi sa inyo, senyor at senyora. Yan. Ito sila. At sabi sa kwento mga tol, bago mamatay yung mag-asawa, wag yung ipagbibili o ipagbibenta itong bahay na to. So, dito sila namatay, dito pa rin sila mag-i-stay. At pinaniniwalaan niya na sa third floor, nandoon yung mag-asawa. Doon sila lagi, namamalagi. Ito yung piano mga tol. Tinakpan nila gawa nung may nakita tayo mga tubig tumutulo na gawa nga nung katagalan na talaga bumibigay na yung bahay. Yan, ito sila, may mga litrato pa sila dito. Ayan.
Mga tol, so pupunta na tayo ng taas para doon tayo mag-stay at pakiramdaman natin kung anong meron sa taas. Tara! Ito, may pintuan din dito. Papasok! Okay. Ito pala yung tagusan. Doon tayo nanggaling kanina sa part na yan. Magandang gabi po. Bali, meron dong Mama Mary, mga tolo. Bale, ito mga tol, meron ditong kwarto. Yan, may kwarto dito. At meron ditong tatlong higaan. Yan. Isa. Dalawa. Tatlo. Iba yung pakiramdam ko dito, mga tol. Yan, pakiramdam na tayo. May kasama ho ba ako ngayon dito? May kasama ho ba ako ngayon dito? Kasama ko ba ako ngayon dito? Pwede nyo bang iparamdam yung presensya nyo na nandito ko kayo ngayon? So, susubukan naman natin yung ibang part, mga tol. So, dadako tayo sa ibang mga kwarto. At pakiramdaman natin kung ano yung maramdaman natin doon. Tara. Iba yung presensya sa akin ng bahay. Iba yung presensya sa akin.
So may nilagay ako dito ng motion alarm mga tol. Yan, patay natin. Salamat po. Yan. Tara. Silipin naman natin yung ibang part. Ito bukas. Bali, ito yung CR nila dito sa taas. Napakalawak. Napakalawak ng CR nila. Merong bata, mga tol. Ganda. Napakalawak. Then, may pintuan dito. Okay, nakalak na siya. Hindi ko napepersahin yan. 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 Check naman natin sa ibang part mga tol. Isa dito yung pinaka-master bedroom. Kasi itong dalawa na lang hindi natin napapasok dito sa taas. Tara. Yan, so dito nakikita natin yung larawan ng pamilya. Yan. Yan. Napakasaya ng larawan nila dito. Napaka aliwalas ng aura nila. Magaganda pogi. May laya ata sila senyora, no? Consol clan February. Yan. Mga tol, meron din ditong tatlong higaan. Hindi ko alam kung may naglalakad. May naglalakad mga tol. May naglalakad. Naglalakad. Ayun, dito. Tumutunog dito. Tingnan natin baka mamaya may daga o pusa. Hindi ko alam kung guest room to o ito yung isa rin to sa mga kwarto ng tatlong anak. Yan. Wala tayong idea masyado. Yan. At meron dito nga nasa Reno at si Mama Mary. Yan. Tara. At check natin yung nag-iisang kwarto doon na hindi pa natin napapasok. Tara.
rocking chair. Pwedeng ito'y pagmamayari pa. Ng mga original na nakatira talaga dito. Yan. Nakita natin na antigo na rin yung tsura niya. Pagkakagawa. Dalawa mga tol. Maaring ito'y gamit talaga ng mag-asawa. Yan. Pares at meron din isang pares ulit ng upuan. Saratan natin. Okay. So mga tol, eto. Pasok po. Yan. Bali, eto yung master bedroom kung saan nakatira. Naniniwalaan na dito nag-stay yung mag-asawa. Yan. Eto. Ito. Ito. Tara. Magbukas tayo ng ilaw mga. Busan lang daw mga tol. Maya lang yun. Papatay din ako ng ilaw. Dito mga tol, naniniwala ang dumudungaw si Donya dito sa part na to. Nasaan tayo ngayon natayo? Gawa ng ito rin pala yung kwarto mismo ng mag-asawa. Yan, ito. At mula dito mga tol, matatanaw natin yung labas at fountain. Yan. Yung fountain. Pwede mo ba akong makahiga dito? Mga tol, ito pa raw yung original na gamit ng mag-asawa. Ito pa. Pakaganda, no? Tara. Pwede mo ba akong makahiga dito? Mga tol, magpapatay ako ng ilaw at titignan natin kung ano yung mararamdaman natin habang nakapatay yung ilaw natin. Oh. Bukas ba kaganina yan? Bukas ba kanina yan?
Yan mga tol, papatay muna ako ng ilaw panandalian para lubos pa nating maramdaman yung lugar. Tara. Yan, so nakatutok yung camera sa akin mga tol. Pasensya na hindi nyo nakikita. May kasama mo ba ako ngayon dito? Nandito ho ba kayo ngayon? Senyor, senyora? Nandito ho ba kayo ngayon? Pwede po ba kayong magsalita sa aking audio? O magpakita sa akin? Sige po, kung meron po kayong sasabihin, pwede po kayong magsalita sa audio ng aking device. Sige po, iparating nyo lang po yung gusto nyo iparating. Ito yung oras natin mga tol. Bali magkaalam nyo na rin. 12:45 na. Yan. Mamaya naman si partner naman yung mag-export. Isa. Tapos na ho ba kayong magsalita sa audio? Kung tapos na po, maraming salamat po. Yan mga tol, hindi ko alam kung ilang minutes na tayo pagmula nung magpatay tayo ng ilaw. Pero so far, wala pa akong pang nararamdaman. Tapos tayo dito. Pakaganda, no? Ito. Pakaganda. Thank you po, thank you. May cabinet din dito mga tol. Okay. Sira na rin talaga yung ano niya. So, nakabukas na talaga yan. Simula kanina.
Talagang na-appreciate ko yung ganda ng mga sinaunang bahay. Ayan. Napakaganda. At sana ma-renovate ito ng mga apo ng may-ari. Ayan. Yung talagang apo sa tuhod na. Napakaganda. Ma-preserve to mga tol. Napakaganda. Tara. Ito yung taas niya mga talo. Napakaganda. Bali may kita na natin yung bubong dito. Napakaganda ng bahay na ito. Napakaganda. Baba tayo. So, para mga tol, wala pa akong ibang nararamdaman. May nararamdaman tayo para pawala-wala, pasulpot-sulpot lang. Ayan. Maraming salamat po. Yan mga tol, bababa na rin tayo. Tol, alam mo, di ko talaga akalain na nung nalaman ko pa lang na makakapunta tayo dito sa Villa Epipania, sobrang saya ko na talaga. Kasi isa ito sa gusto nating puntahan eh. Ito yung isa sa mga pangarap nating mapuntahan. 1932 tol. Oo, napakatagal na. Makakapagsalita lang to. Ma-share niya sa atin yung mga nakita niya nung araw. Diba? Ito yung bahay na sinaksiyan niya. Naging saksi sa lahat ng mga kaganapan dito mula noong 1930s hanggang sa kasalukuyan. So sobrang saya na mapasok natin ito ng dalawa lang tayo as Hellfire. Masolo natin yung area na in-explore natin. So makakapag-investigate tayo ng mas maganda. Kasi wala tayong ibang masisense na energy kung baga tayong dalawa. I-explore tayong pwede kong masabi, pwede kong may maramdaman ako tapos pwede kong isipin na baka ikaw lang yun. Oo. Yung aura mo lang yung sense ko. Tama. Kailangan kasi sa investigation natin na dito sa bahay nito, kailangan maingat tayo sa mga bagay na na tulad nito malay mo naman, di ba? Sabi mo nga hindi natin binibigyan ng kahulugan ng isang bagay, yung mga
mga sabihin nating kaluskos o mga ano, maaaring sila ay mga ano lang, mga Yung mga iba, sabihin natin may mga hayop sa paligid Oo. na siyang lumika ng mga naririnig natin. Oo. Diba? So, hindi tayo pwedeng mag-claim kaagad na multo yon o engkanto o ano pa man yun, o paramdam. Oo. Ah, So, ibig kaya- sabihin mo dito, Tol, Black Sheep, 50-50 to. Maaaring ito ay gawa lang ng may papaliwanag siya sa scientific explanation, di ba? Ah. O meron ding paranormal ano. Parang ganito lang tula. Siguro yung gawa din kasi ng itong bahay ito, hindi naman din talaga siya actually parang naging abandoned. Kasi mayroong mga bisitang pumupunta dito. Di ba? Hindi lang tayo yung vlogger na nakapunta, mapalad na makapag-content dito at maikot natin itong kabuuan ng bahay. So, hindi nandito nag-stay yung negative energy. Tulad nung kaganina, ma-share ko sa iyo, partner, yung unang pagpasok ko dito, syempre ako yung napag-usapan na ako yung mauna sa ating exploration dalawa. So, wala na akong ibang na-sense na aura o negative energy dito sa area na to. Ito sa bawang bahay na to. Meron man dun sa third floor, dun sa may sa hallway, dun sa may harap ng hagdanan. Meron din ako naramdaman. Yan, may oo, yan. So, nung una, meron dong santo na may pinasok ako doon, tol, yung may santo. Ano doon si Mama Mary sa kayong nasa rin. Oo. Yun, habang nandun ako, ayun, pinapaliwanag ko sa kanila. Ito, yung kama, yung tatlong kama doon, tapos nandun yung sayang picture ng pamilya, yung buong pamilya. Habang nagsasalita ako doon, may mga kaluskos ako narinig, doon sa may side na napatingin ka rin, Oo. doon sa may salamin. Oo. Tapos doon naman sa may labas, may naglakad. May naglakad. Hmm. Wow. Yun ang gusto ko ma-experience din sana. Sa Denver, sa lang din. Nagkwento, na interview ko actually dito sa labas na meron daw talaga nagpaparamdam dito, nagpapakita na bata. Bata din talaga ang babae. Babae. So hindi lang to basta-bastang kwento. At least meron tayong buhay na patunay si Black Sheep Ghost. Nakita niya mismo yung anino. So hindi ito basta-bastang kwento lang ni Black Sheep kasi alam niyo naman to, guys. Pag nagsalita kami from the heart, talagang totoo, solid. Hindi parang gumawa ng sistemang baluktot, di ba? Oo. Nandun tayo sa kung ano yung nararamdaman natin, kung ano yung nakita natin, kung ano yung napansin natin. Sabihin natin yun. Talagang tol, pag kita ko pa lang ng Villa Epipania, talagang na-amaze ako kasi sobrang ganda, sobrang lawak pati guys. Wala, ang sigla naman ito nung kapanahunan pa. Dami sigurong bisita dito, lalo pa kilala, mayaman ang nagmamayari. Napapansin din natin yan dito tol sa haba, no? So ilang sabihin natin, 3 o 5 lang sila sa pamilya. Di ba? So yung ibang mga nandiyan, talagang itong pamilyang to siguro nung araw talagang bukas sarado lang yung pintuan nila sa mga gustong pumunta nito. Kumbaga marami silang bisita. So friendly sila, yan. Mababait tong nakatirang mga pamilya dito. So Mahalata mo, tol, kasi limang tao lang sila dito sa bahay na to. Pero tingnan nyo naman yung lamesa, napakahaba dito sa entertainment area nila. Tapos yung upuan guys, sobrang dami. So hindi mo alam na talagang galant. May umiiyak. manok. Yan, manok mga tol. Manok. So Ang manok ni San Pedro, tumitila ako. Alas 3 na siguro. yun tol, kumusta naman yung naging exploration mo dito? Umpisa pa lang pagpasok ko dito sa bahay na ito, dito sa pintuan, pagbukas ko. Nakita ko agad yung hallway. Ang creepy pero ang ganda. Ang ganda. Yung ceiling pati ang taas. Ibang klaseng pagkaka-structure. No? Talagang original na talagang ganito talaga style nila noong 1930s Talagang tol, makikita natin yung rangyan ng buhay ng pamilya, di ba? Oo. So, napakaganda. At napaka-bless namin na naisaktuparan namin itong isa sa pinaka-dream namin o pangarap na mapuntahan bilang ghost hunter. So, nag-iimbestiga tayo, yan. Nag-explore tayo at inaalam natin kung mayroon bang katotohanan o
mararamdaman din ba natin o makikita rin ba natin yung mga nakita ng iba? Di ba? Oo. Hindi naman natin sinasara yung pintuan na sana na siguro bulag lang tayo o bingi lang tayo dahil yung ibang ghost hunter may ganitong nakita. Tayo kasi meron din tayong Sariling eksplorasyon. sariling experience, sariling eksplorasyon. At sa palagay ko, sakto na yun, tol. Mm. Ano na yun, blessed na kami sa ganong experience namin sa pagpasok dito. May mga, ano dun, Kung tatanungin mo ako tol kung nakakatakot dito, mas na-appreciate ko yung ganda ng lugar talaga mga tol. Lalo na yung mga gamit, yung mga sinauna. Na-appreciate ko yan sa mga hindi nakakaalam talagang classic ako, mahilig ako sa mga lumang bagay. So na-appreciate ko talaga. Napakaganda. Yan. At maraming salamat yan kay senyor at senyora, yan ang may-ari na itong bahay na to. ramdam na ramdam namin na pagpasok pa lang namin dito is welcome na talaga kami. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat na nandito. Ayun ko na nandyan lang kayo, na nanonood lang sa amin. Thankful po kami na nakapasok kami dito na walang nangyari sa amin masama. Ayan, si partner Black Sheep Ghost Trip, alam ko talagang nag-enjoy talaga siya dahil isa ito sa pinapangarap niyang bahay na mapasok. Ako rin, bilang Norel Gash Trip, nagpapasalamat ako dahil nakapasok ako. Salamat sa tumutulong at salamat dahil walang sawang hindi kayo nagsasawa sa nasuportahan ng Hellfire. At sa palagay ko blessing na ito sa amin na makompleto itong, sana dumami pa yung ma-explore natin na katulad nito. Hindi lang Villa Epipania, hindi lang Diplomat Hotel o hindi lang Clark Hospital. Siguro sana mapuntahan din natin yung ibang sulok ng bansa. Sana mapunta natin yung may mga talagang sinasabi natin may paranormal. O partner, ano ba yung mga maidadagdag mo pang experience dito? Ayun, may mga nararamdaman ako tol na tulad niya doon sa may hallway, sa may tapat ng hagdanan doon sa third floor sa taas, may energy talaga doon na nasasagap ako. Pero pasulpot-sulpot siya. Hindi siya nag-i-stay doon. Ano siya, tentative yung ano siya, palipat-lipat yung energy. Palagay ko, ang energy na natatanggap natin, na nararamdaman natin is from entity para elemento, guys. Spirits, good spirits sila, guys. Wala akong na-detect na kahit na anong masamang balak itong mga ito. Mabait kahit yung mga element na nandito, yung mga elementong nasa paligid na itong bahay na to mabait din sila. Iba kasi yung nasa camera versus yung nandito talaga personally na nandito kayo nag-i-explore. Nandito yung presence nyo, kumbaga alive kayo. May mga nadedetect tayo na hindi nila maano. Pero yung may mga third eye dyan, yan, napaka-blessed din nila kasi nakikita nila yung mga nakikita ng lente ng camera natin. Although hindi natin nakikita sa mata, pero yan, napaka-blessed nila. Overall Guys, itong Villa Epipania na exploration natin, 100% masaya kami, maganda, at talagang may kakaibang dito, masayang alaala ang Villa Epipania. Hindi natin titingnan to as naging garrison siya ng Hapon, pero titingnan natin to as magandang simula ng pamilya. Talagang nandito yung mga good memories nila, ramdam natin. Bago natin tapusin to, gusto ko lang pong pasalamatan si ate at si kuya, yung caretaker na itong bahay na to. Yung napakabait nila at nadistorbo, na pagbigyan tayo madistorbo sila kahit paano yan. Maraming salamat po, at sa may-aryo nitong bahay na to, maraming salamat din po. At napakintulutan nyo kami na ma-explore ang ganda ng bahay na to. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa nagmamayari ng bahay na ito. Pumayag na makapasok tayo dito sa bahay na ito. Maraming salamat. At suportahan niyo po parati ang Hellfire. Patuloy po kaming magbibigay sa inyo ng totoong exploration. And muli, Black Sheep Ghost Trip ng Hellfire na natin totoo sa inyo sa bawat exploration simula umpisa. Malagi kayong mag-iingat. Stay safe, stay blessed. Peace. Norel Gash Trip ng Hellfire, maraming salamat. Peace.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me.